Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Wednesday mga kawan, Metro at Mega Manila. Ikaw ba kawan, naniniwala ka sa destined? Ayan katanungan na muna natin ngayong oras nito. Ikaw ba kawan, naniniwala ka ba sa destined? Naniniwala ka ba sa mga bagay na hindi mo inaasahan at biglang dumating sa piling mo at pinaligaya ka, no? Ikaw ba kawan, naniniwala ka ba sa mga hindi inaasahan? Nagkatagpo ang ating mundo. Hindi kawan, kasi ang ganda lang ng awitin na napakinggan ko kanina habang nabiyaya ko kawan. No, yung tadhana ng Up-Dharma daw. Sabi dun sa kanta, no, habang pinapakinggan ko. Sa hindi inaasahan. Parang sagwa pag ako. Nagkatagpo lang ang mga mundo. Hindi ko alam kung tama ang lyrics ko. Niya minsan lang nagdugtong sinisigaw ng puso nito. Hindi, what I mean kawan is minsan sa buhay natin may nakatadhana daw. No, may mga nakatadhana daw na tao. Pero para sa akin kawan, aanuhin mo ang nakatadhana sa'yo kung hindi mo rin naman siya kayang pahalagahan at ingatan. Noy! Nako! Hugot na naman! Ano yung mga kawan? Dalaw muna sa lahat ng mga kawan natin dyan. Nako, ngayong araw na to, isa ka rin ba kawan sa may tinadhana? No? Kumbaga, yung pakiramdam mo nagpasaya sa'yo. Pero kung sino pa yung taong nagpasaya sa'yo, siya rin daw pala magiging dahilan ng pagkaluha mo. Nako! Ikaw ba kawan, ngayon nalalapit na Pasko na, 5 days na lang kawan. 5 days na lang. Naranasan mo ba yan kawan? Na may tinadhana sa yung tao, na nagpasaya sa yung tao, pero siya rin ang magiging dahilan ng pagluha mo. Halika at pagkwentuhan natin ngayon yan mga kawan. Basta mag-text ka lang sa 0998-9619711. May pagkulitan at kwentuhan kasama ang taga-kwento ng bayan na si Lovincy. Pero yung mga kawan, gusto ko man batiin ang lahat ng mga nagpapabati ngayon sa atin. At syempre, hello sa mga kaibigan ko taga Batangas dyan, sa mga taga Cavite. Hello po sa inyo, taga Mindoro, Tarlac, Tacloban. Marami pa pong iba. Hello po sa inyo. Good afternoon mga kawan. Happy listening right now. At syempre sa mga texter natin dyan, pwede kayo mag-text sa 0998-9619711 sa mga gusto magpabati at magpa-shoutout kawan. Nandyan lang po ang ating text line. At syempre sa mga Facebook live natin, kawan, hello rin sa mga listeners, avid listeners natin dyan. Just Lifers Community, Direct Kantay TV, RMG, Brian, hello po sa iyo. Sa mga tropang nakikinig ngayon, ulitin ko sa taga Batangas dyan, hello po sa inyong lahat mga kawan. Happy listening right now. Yan o. Hindi nga kawan, ikaw ba? Isa ka rin ba sa mga nakaranas ng ganong story sa buhay na sa hindi inaasahang pagkakataon, may taong parang nakakasalubong mo, no? Nakakasalubong talaga din. May taong nakilala mo kawan sa hindi inaasahan. Lalo na lalapit ng mga Christmas party, maraming gatherings. Diba? Maraming mga masasayang pwedeng gawin, di ba? At marami kang pwedeng makilala sa iba't ibang departamento ng trabaho mo. Diba? Pero ang tanong kawan, natagpuan mo na ba ang tinadhana sa'yo? At pangalawang tanong dyan kawan, kung natagpuan mo na ang tinadhana sa'yo,
Ang tanong, kaya mo bang ingatan? Kasi kadalasan kawan, yung iba naniniwala lang dun sa sinasabi nilang kapag tinadhana sa'yo, tinadhana sa'yo. Pero marami na ring tao na pumalpak doon sa sinasabi nilang kapag tinadhana sa'yo, tinadhana sa'yo, di kayo maghihiwalay niyan. No. Di ba kawan? Kasi kahit tinadhana sa'yo, kung hindi mo pinahalagaan at iningatan yan, mawawala sa'yo yan. Di ba? Kasi kawan, marami na akong kakilala. Marami akong kaibigan na nagtatanong, pare, sabi nila, bakit ganon? Alam ko naman na siya na yung tinadhana sa akin. Yan yung mga hiniling ko. Yan yung mga gustong-gusto kong babae. Yan yung pinangarap kong babae. Pero bakit nawala siya? Binalik ko yung tanong niya, kawan. Sabi ko, pinangarap mong babae. Ginusto mong babae. Pero pinahalagahan mo ba yung babae? Tanong. Diba? Minsan may mga gusto tayong bagay. Hindi, ito muna. List muna natin yung usapang pag-ibig. Iano muna natin sa isang bagay. May mga gusto tayong bagay. May mga pinangarap tayo, kawan. Na kapag nakuha na natin, tumagal na sa atin, naging komportable na tayo, pinapabayaan na natin. Diba? Diba? May mga dating pangarap ka na gustong-gusto mong damit. Gustong-gusto mo talagang damit na bilhin o gustong-gusto mong sapatos na bilhin. Pero yung meron ka na, tumagal na sa'yo, may mga bagong uso na, may mga bago ng magaganda na lumalabas. Parang iniisintabi mo na naman siya, nabubulol ako. Iniisintabi mo na naman siya, kawan, at naghahanap ka na ng iba na pwedeng ipalit. Ang tanong, pagdating ba sa pag-ibig, kawan, pag dumating ang tinadhana sa'yo at tumagal na kayo, ang dami ng problemang dumaan, ups and downs, tingin mo hindi ka magsasawa. Tingin mo kapag nakagawa ng mali, yung taong minamahal mo, kahit tinadhana na siya sa'yo, tingin mo hindi ka magsasawa. Siyempre, sasagot niyan, siyempre hindi, DJ Lil Vinci, tinadhana sa akin eh. Pag tinadhana. Alam niyo, kawan, minsan talaga dumarating tayo sa punto ng buhay natin na kahit gaano natin kamahal yung tao, kapag magulo na ang sitwasyon, nakagawa siya ng mali sa'yo, darating ka sa point na parang aayaw ka na eh. Susuko ka na. Mapapagod ka na. Ayaw mo na. Tama na. Diba? Pero, dito pumapasok yung salitang choice. Na lahat tayo may choice. Choice natin magstay. Choice natin piliin yung taong minamahal natin araw-araw. Choice natin magstay doon sa taong nakagawa sa atin ng mali, pero gusto natin itama at piliin pa rin siya araw-araw. May choice tayo, kawan eh. And hindi ako naniniwala doon sa salitang, para lang sa akin salitang tinadhana kami na hanggang dulo niyan. Maraming taong natupad nila yung mga pinangarap nilang babae, lalaki na dumating sa buhay nila. Pero nawala. Sabi pa nga nila, tinadhana kasi kami. Kami kasi talaga nito. Pero yung dumating na yung problema, dumating na yung ang dami ng sakit sa ulo na pwede nilang pagtalunin. Nawawala. Sumusuko. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Bilis ng Pasko, kawan, no? 5 days na lang, no? Nako, kailangan na natin magtago-tago sa mga inaanak natin. O, nakapagpapalit ka na ba ng mga 20s, 50s, 100 sa bangko, no? Kailangan yun eh, kapag may mga pa-games ka o palaro ka para pamigay mo sa mga namamasko sa'yo, yan ang masaya dyan. Diba? At syempre mga kawan, kailangan good vibes lang tayo. 5 days na nga lang, kawan, dapat magmahalan na tayo, no? Pero hindi man, Pasko dapat lagi pa rin tayo nagmamahalan. Yun.
Eto na mga kumain at may mga nagbabahagi na sa atin ng mga kwento dito. Pero bago ang lahat, ulitin ko, batiin ko lang rin sa Direct Yan Thai TV, Just Lifers Community, sa mga kaibigan ko dyan sa Batangas. Hello po sa inyong lahat. Cavite, hello po. And also, sa Batangas pala, nasa Plan B ako on December 23. Yan, may show po tayo dyan sa Batangas. Siyempre, gusto ko lang din magpasalamat sa aking kaibigan na si paring Erickson DC sa mga gigs namin, sa mga events namin na pinupuntahan. Sobrang gaganda at lalaki, no? Sobrang solid. Kakatapos lang namin nakaraan eh. Ito makwento ko lang Kakatapos lang namin nakaraan kawan doon sa sa World Trade Center. Grabe, ang dami palang tao doon kawan. But second time ko na doon. But ngayon, ang dami din tao. No? Sobrang saya lang dun sa event na pinuntahan namin. Kumbaga kasi dati ibang brand eh. So ngayon ibang brand din. So ito rin, ang dami din palang tao na ito yung brand na yun. So nakakatuwa lang, nakikita ko lang yung mga empleyado, yung mga owner, mga big boss, sasaya-saya kami. And anyway, yun lang na ibahagi ko lang sa inyo. So pinaplug ko lang on December 23 na sa po ako niyan, Batangas, may show po tayo dyan. Sa Plan B. Pakits po tayo dyan sa Plan B. Ayan. And syempre, kawan, para lagi kang updated sa akin, punta ka lang sa Facebook page ko na Lil Vinci. Anyway, yun na nga kawan, balik na tayo. Balik na tayo dito sa ating kwentuhan. Ito na nga, sabi nga dito ni Kuya Ruben. Ayan, basahin natin ang unang chat ni Kuya Ruben at ang bahagi niyang kwento. Ako, DJ Lil Vinci. Ang dami na namin na pinagdaanan ng partner ko. Kumbaga, minahal ko siya ng sobra-sobra. Na OFW po ako. At pupunta ako sa iba't ibang bansa, DJ Lil Vinci. Ang masakit sa akin, DJ Lil Vinci, ay yung mismong kumpare ko pa ay mamahalin ng aking asawa. Ang dami na namin pinagdaanan na ibang bagay pero nalagpasan namin. Pero ang pinakamalaking problema namin ngayon ay bakit yung mismong kumpare ko pa ang kanyang ginusto. Totoo nga yung sinasabi ng iba na oras na mahuli mo ang iyong asawa, talagang mapapasoli ka ng kandila. Lalo na kung kumpare mo pa ang malaman mo na partner niya. Kung gano'n na pala ako katagal, ang hirap naman basahin ito Kung gano'n na pala ako katagal, DJ Lil Vinci, sa pag-akyat sa barko at bilang OFW bago ako maging seaman, ay meron na palang nabubuo sa kanilang relasyon at something. Pero hindi ko hinahayaan. Pero hindi ko hinayaan na magbulag-bulagan. Dahil tinatanong ko din naman ng misis ko na parang may something na kakaiba sa kilos ng aking kumpare tuwing uuwi ako at tuwing magkikita-kita kami. Ngunit nga ay DJ Lil Vinci, ang masakit doon ay malaman ko pa na tuwing umaalis pala ako ay hindi umuuwi madalas ang misis ko sa bahay. Mas madalas pala na pinapalabas niya sa mga anak namin na nasa work siya pero ibang tinatrabaho niya pala. Sobrang hirap lang, DJ Lil Vinci, dahil sobrang minahal ko po ang misis ko. Panahon na nag-OFW ako po yung nagpapaaral sa kanya para makapagtapos po siya. Hanggang sa nakapagtapos po siya, ngunit ganun po pala ang isusukli niya. Masakit din sa akin na makita ng mga anak namin na maghihiwalay na kami at iiwanan ko na siya. Pero minsan, DJ Lil Vinci, napapaisip ako na kung sino pa yung taong minahal mo, napasaya mo, binuo mo, siya naman ang taong wawasak sa'yo. Aray.
Yan lang po ang aking kwento, DJ Lil Vinci, ngayong Wednesday. Ayan, mga kawan, syempre sa mga nagpapabasa, no, hindi na kasi talaga tayo nagbabasa. Kumbaga, nakikipagkwentuhan na lang tayo, pero kasi kapag sobrang dami na, tas tinachat nyo sa akin dito, nag-comment kayo dito sa Facebook Live natin, na DJ Lil Vinci, pabasa po. No, baka magalit naman kayo kung hindi ko mabase. So mga kawan, ito na nga, no. Ang pinakamasakit, kawan, na mangyayari sa buhay mo, yung taong pinakamamahal mo, ay saktan ka. Tulad nung sinabi niya, no, yung taong binuo ko, minahal ko, pinasaya ko, yung pala ang taong wawarak sa akin. Minsan may mga tao sa atin na nakatadhana. May mga tao sa atin na makikilala natin para matututo tayo. Pero ang hirap lang kasi magbigay minsan ng komento sa ganong sitwasyon. But para sa akin, kuya, para lang sa akin to. Sana man lang, 'di ba? Sana man lang para dun sa babae, kung naririnig niya to o maririnig niya to, sana man lang sa mga babae na yung asawa nila ay nagpupunta ng ibang bansa. Respeto lang sa taong minamahal ninyo. Lalo na kung nagsisikap at pinaparamdam naman nila na mahal nila kayo. Sigawan ko, hindi nyo sila re-respetuhin at mismong kumpare pa, diba? Yung papatulan ng girl is sobrang sakit din sa amin yun. Kumbaga kami, kawan, may mga bad habits din kaming mga lalaki. Kumbaga may mga mali din na gagawa ang mga isang lalaki. But hindi naman lagi, hindi naman lahat ng lalaki. At tingin ko, itong nagbahagi sa atin ng kwento is maayos at matino siyang lalaki, kawan. At sana naman maayos niya at yung babae ay mapagbago niya pa, or talagang kung ayaw niyo na, hindi kasi ako pwedeng, kawan, na sabihin ko sa'yo, kuya, na hiwalayan mo na. Unang-una, may mga anak kayo. At kung kaya niyo pang ayusin, kaya mo pang unawain, ayusin mo. Pero kung nasa sayo ang mga desisyon niyan. Pero para sa akin, kawan, talaga may darating talagang tao sa buhay natin na binuo natin, pinasaya natin, pero siya pa ang wawasak sa atin. Pero nasa sayo ang choice. Kung mananatili ka sa taong yun, na kahit nakagawa na ng mali, ay mananatili ka pa rin sa kanya. Sabi nga nila, hindi yan sa tadhana. Hindi yan sa nakagawa sa iyo ng mali, nakagawa sa iyo ng tama, kundi choice mo ang lahat pagdating sa relasyon. Kasi marami rin taong nakagawa ng mali sa pamilya nila, pero inayos nila, pinili nila na magstay at mahalin pa rin ang isa't isa. Tanggapin pa rin ang isa't isa. So kuya, para sa akin, may choice ka na kung ano man ang tamang desisyon na gagawin mo at tingin mo na sa puso mo at napag-isipan mo, yun po ang sundin mo. Kung tingin mo makakabuti at magiging tama yung desisyon mo na yan, i-push mo po yan, kuya. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. No, sabi niya, kapag nagloko ka sa akin ngayong Pasko, may mga regalo pa rin ako para sa'yo. Unang-una, kapag magsimbang gabi tayo, meron kang puto bugbog. At kapag sa araw ng Kapaskuhan, makasama kita, lulutuan pa rin kita. Huwag kang mag-alala. Lulutuan kita ng litsong kawali. Wow, ang sarap nyo na, yung may hawakan. Meron pa kaman. Huwag ka pa mag-alala. Dahil nagloko ka, mahal na mahal kita.
gagawan pa rin kita ng pulutan mo para makainuman mo pa rin ng mga kabarkada mo at mga kaibigan mo. Lulutuan ko kayo ng lapu-lapu. Ang sarap nung lapu-lapu yung may itak. At hindi lang yan, ginabukasan kung gusto mo magmerienda pagtapos ng Pasko, wala ay nasawa ka na sa spaghetti. Pagluluto kita ng pansit karton. Parang ayoko na lang bumalik sa partner ko niyan kung ganyan lang. Di ba? Pinagluto ka nga, pinatay ka naman. Anyway, mga kumain, malita, nagbabalik sa ating kwentuhan. Hello pa rin. Good vibes lang mga kumain. Masakit man ang nangyari doon sa kunento ni Kuya Ruben sa atin. Good vibes pa rin tayo mga kumain. Dahil sabi nga natin, sa buhay natin may mga pagdadaanan tayo na suliranin. Marami tayong kakaharapin na problema pero kailangan pa rin natin bumangon at maging masaya sa buhay natin. Maiba lang ako ng kwentuhan, kawan. Matanong ko lang sa inyo. Ngayon bang Pasko, kawan, talagang naghanda kayo? Naghahanda talaga kayo o maghahanda pa lang kayo? What I mean? Gulo. Parang gulo ng tanong ko niyo. Ngayon bang Kapaskuhan, kawan? Ito, ulitin ko Ngayon bang Kapaskuhan, kawan, naghanda ba talaga kayo para sa mga inaanak ninyo? Para sa mga katrabaho ninyo? Para sa mga taong minamahal ninyo? Para sa mga makakasama ninyo sa araw ng Pasko? Naghanda ba kayo, kawan? Kasi ako, kawan, ngayong Pasko na to, parang ito yung Pasko na sobrang saya sa akin. Ito yung Pasko na isang malaking blessing ang dumating sa akin. Yan, Oy! Dahil kawan, masayang-masaya ako ngayong Pasko. Totoo yan. Malaking blessing ang dumating sa akin. At nagpapasalamat ako sa inyo yun, kawan. Kasi dahil sa pagmamahal ninyo at tulong ninyo, kawan, sa panonood ninyo, sa pagsuporta ninyo, sa walang sawang paggabay nyo sa amin, di ba? Gumagabay kayo sa amin lagi. Maraming salamat sa inyo, mga ko. Dami kong blessings na natanggap ngayong papalapit na Pasko. At sana 2024, mas marami pa pong blessings na dumating sa kanya-kanyang buhay natin, no? At mananatiling magpapasaya at maikipagkwentuhan ako sa inyo at hindi mangangalay ang pangako para maipagkwentuhan. Ayan. No, makwento ko lang, kawan. Makwento ko lang. Ito lang Alam nyo, kawan, sa buhay talaga natin. Maiba ko lang Alam nyo, kawan, sa buhay talaga natin. Marirealize natin na hindi nagmamatter yung hindi nagmamatter yung mga bagay-bagay na kung keso magkaroon ng problema o tama. Diba? What I mean, tama talaga, na puro tama na lang, puro problema. Alam nyo, ang totoong nagmamahal, ang totoong nagmamahal, kawan, is yung nasasaktan. Diba? Ang totoong nagmamahal is yung nagsasakripisyo. Yung totoong nagmamahal, yung nahihirapan. Kasi, kawan, hindi mo malalaman yung value ng love kapag hindi ka nahihirapan At hindi ka nagsasacrifice. Kasi ang totoong meaning ng love is yung sacrifice. Totoo yan, kawan. Pagdating sa pag-ibig, kailangan natin magsakripisyo. Kailangan natin mag-take ng risk. Kailangan natin umunawa. Kailangan natin piliin pa rin yung taong mahal natin kahit sa mahirap na sitwasyon na. And lahat naman ng bagay, kawan, nasa choice natin yan. Lahat na nangyayari sa buhay natin, choice natin yan, kawan. Kumbaga, may choice tayo, may free will tayo na gawin at sundin kung ano yung nararamdaman natin at naiisip natin. So, kawan, sa pag-ibig, marami akong kakilala na ang daming nagkamali,
mas malala ang pagkakamali, pero pinili pa rin nila na ayusin yung isa't isa. Kasi choice nilang mahalin yung isa't isa. Kasi choice ng isa na mahalin niya pa rin yun kahit nagkakamali na at naaliligaw niya. Kawan lahat, choice to. Choice natin na mapunta sa masama. Choice natin na mapunta sa mabuti. Choice natin na mapunta tayo sa dapat natin puntahan. Choice yan eh. Choice natin yan, kawan. Meron tayong karapatan na mamili kung anong gusto natin mangyari. So sa mga taong nagkaroon sila ng problema, na malaking problema, pinatawad nila yung taong mahal nila, hindi lang yan mahal mo lang. Maraming nagmahal ng sobra-sobra, pero yung nagkamali yung partner nila, iniwanan na nila. Ibig sabihin yan, kawan, choice mo talaga na piliin pa rin siya araw-araw. At sana, kawan, yung mga partner natin ay choice tayo na piliin araw-araw. Hindi ka man regaluhan pero choice niya na magstay, choice niya na piliin tayo araw-araw, at choice niya na samahan tayo hanggang dulo. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Pero bago na, gusto ko muna batiin ng lahat ng Merry Christmas. Kasi 5 days na lang, Pasko na mga kawan. Ngumiti-ngiti ka naman. Kung masungit ka, baguhin mo yan. Kung kuripot ka, lumambot ka naman. Kung puro pangako ka, baka mapako pa rin niya. Hindi, try naman natin magregalo pa rin, kawan, no? Sa mga simpleng paraan, masarap pa rin talaga magregalo at magbibigay ka, no? Pero kung wala talaga, kawan, maging mabuti ka na lang sa araw-araw at mahalin mo yung mga taong nandyan sa paligid mo, maging totoo ka lang, sapat na yun, kawan. Baka kasi hindi ka na nga nagregalo, sama pa na ugali mo. Nako! Yung blessings niyan, makunat ang blessings niyan, no? Dapat hindi tayo ganoon, dapat giver tayo. Sabi nga daw nila, mas maganda maging giver kaysa maging receive lang ng receive. No, anyway, kawan. Maraming salamat muna sa lahat ng mga nakikinig sa atin, sa mga sumusuporta, at sa lahat ng mga solid avid viewers, no? Natin dito sa live streaming at listening sa radyo, mga kawan. Kaya mga kawan, sa 2024 marami pa po kaming pasabog at aayusin. Dito lang yan, syempre sa kwentuhan at sa iba't iba pa po naming programa. Kaya lagi ka lang tumutok, mga kawan, sa kwentuhan with Lil Vinci. At sabi ko nga lagi dito, sa bawat awitin natin na papainggan, meron tayong kwentong mapaghuhugutan. Maraming salamat. Susunod na po sa atin ang napakagagaling na mga DJ natin from Lucena and Tacloban, si Mama Bea at DJ Juan Miguel. Dito lang yan sa 1FM 1 lang yan. Kwento na. Kasama ang iyong chinito boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwento na.